So, ayun po, umiinit ang awayan between Rappler and Sangkay Janjan. Of course, ito pong si Janjan, siya po ang pinakamalaking political vlogger sa YouTube. Okay? Sa bansa, hindi lang sa BBM camp. So, siya yung pinakamalaki sa amin sa YouTube. Okay? At ngayon po, siya ang pinag-iinitan nitong Rappler. At syempre, hindi naman basta-basta susuko itong si Sangkay Janjan. Talagang titira, matapang din yan, titira din yan pabalik. Alam nyo guys, nung ako ay na-interview, nung sa Rappler, di ba? Ang pakiramdam, kung papanoorin nyo yung video, parang hinuhuli ako eh. Ang gusto nilang sabihin ko na itong mga BBM vloggers, sila lang ang source of disinformation, sila ang source of fake news, sila yung kumikita from misleading the public, parang ganun yung hinuhuli. 'Di ba? Kaya naging maingat din ako sa aking pagsagot, 'di ba? Hindi naman lahat ng sinasabi nila ay mali, hindi din naman lahat ng sinasabi nila ay tama. Parang mga mainstream journalists, ganun din, may nagkakamali at merong mga maayos, 'di ba? So mahirap i-generalize. Pero mukhang ganyan talaga ang punterya nitong Rappler ngayon at ang inuuna nila yung pinakamalaki at yung leader ng UVIP, isa sa mga leader niyang UVIP na grupo na ang gustong gawin ay ayusin yung pong ranks ng mga vloggers na nagpa-follow dito kay President Bongbong Marcos. Okay, so ito pong latest na post ng Rappler about mga 5 hours ago. Vlogger Sangkay Janjan takes down 167 videos following Rappler investigation. Okay, actually pag kinlik mo yung do sa Rappler doon, nakasulat yung mga videos na inalis ni Sangkay Janjan. Talagang minomonitor ng Rappler isa-isa, ibig sabihin, inisa-isa nila yung mga videos ni Sangkay Janjan. Pagkatapos nilista nila. O so nung nawala, alam nila kung sino yung nawala sa mga listahan. Ganon talaga pinag-iinitan nitong Rappler si Sangkay Janjan. Syempre hindi magpapatalo itong Sangkay Janjan. Parati ko namang sinasabi, kung ako yung papipiliin, kung ako yung tatanungin, even though may disagreements ako with BBM vloggers, pipiliin ko pa rin kumampi sa mga kapwa ko vloggers. Pero sabi ni Sangkay Janjan, walang violation ang Sangkay Janjan TV sa YouTube. Fake news to ni Rappler. Ayun, mga banat ni Sangkay. Kumbaga, pina-fact check din niya itong si Rappler. Kasi parang si Rappler lang puro fact check eh. Unang-una, ang Rappler ba ay bahagi ng YouTube para malaman na may violation ang isang content creator? Malinaw na panluloko ito. Nakasaad mismo sa kanilang post na ang mga video raw ay lumabag sa policies ni YouTube. Isang malaking fake news. Lahat ng ina-upload sa YouTube ay agad tinitignan kung merong nagawang mali at kung may nilabag ito. Kapag may nilabag, tinatanggal yung video at hindi hinayang ma-upload. Talawas ito sa sinasabi ng Rappler na may nilabag daw ako sa YouTube. Malinaw na panloloko lang. Yun ang kanyang sinabi. Kaya napapasara kayo ng SEC dahil sa mga matitinding panluloko nyo. Pangalawa, walang pwedeng makaalam kung merong violation sa YouTube kundi ang YouTube lang din. Yun. May masama, siguro dahil na rin alam nilang may masamang motibo daw yung Rappler kaya hindi hinahayaan ng YouTube. Ulitin ko, fake news po ang sinasabi ng Rappler. Tandaan natin, ang Rappler ay ang number 1 na hindi pinagkakatiwalaang news blog sa Pilipinas at pinapa-shutdown ng SEC dahil sa panloloko nito sa saligang batas. Yung may mga point ni Sangkay dyan sa mga tira niya sa Rappler. Itong mga Rappler, talagang mainit din. Talagang pinagdidiskitahan itong si Sangkay Janjan. Pero tingnan natin kung tatagal ba itong Rappler enough. Baka umabot sa punto na talagang final and executory na yung pagpapasara sa kanila. O baka hindi din umabot. Di ba? Baka sila din yung magsarado bago matapos itong away na ito. Di ba? Pero yun nga, sa akin ito lang. Karapatan din naman ng Rappler na tumira pabalik. Alam nyo, maski ako sa channel ko, di ba, nakakailang tira din naman ako sa Rappler. Marami din naman akong problema sa kanila. Karapatan naman nilang tumira pabalik. Pero ito nga, nagkakainitan nga. Yun nga, talagang mainit ngayon sa mata ang mga vloggers. Itong after sa election, siguro hindi din matanggap yung resulta ng iba. Ngayon lang nila nare-realize na ang laking factor ng mga vloggers sa nangyayari sa ating eleksyon. Di ba? So,
tingnan po natin. Tayo naman, nanonood lang din naman tayo. May kaibigan ko tong sa Facebook, itong si Sangkay dyan. May mga kaibigan ako sa UVIP, maayos naman, mabait naman. Hindi ko naman sila matatawag na fake news, yung mga kaibigan ko doon. May mga kaibigan din naman ako sa Rappler. Diba? Sila Pia Ranyada, nakasama ko, mababait naman yun. Pero syempre, meron silang kanya-kanyang trabaho. Diba? May trabaho yung BBM Vloggers, may trabaho yung Rappler. Tingnan po natin kung saan papunta. Ang worry ko lang, baka lahat to umabot sa demandahan, umabot sa magulo, masalimuot to. Mukhang doon ang ending ng away ng mga vloggers na to at mga mainstream media at mga iba pang personalities. Mukhang sa korte ang bagsak. Magkakademandahan din ano. Sana wag na, pero talagang masyadong mainit sa mata, masyadong mainit na issue Pero yun na nga, tingnan po natin. Ang daming posts ng kayo dyan, ang daming hirit. Pinapaalala ko lang sa Rappler, sila yung least trusted. Goodbye Rappler. Pinapasara ng XEC. Pinost niya yung post ng last June 29. Goodbye Rappler. Palaban din itong si Sangkay Janjan. Ngayon pa na yung kanilang sinusuportahan na politiko ay nasa Malacanang na. 'Di ba? Itong Rappler malaki, 'di ba? Kaya siguro naisip na kaya nila ibuli itong Sangkay Janjan. Hindi din naman basta-basta Sangkay Janjan. Babakapan din naman 'yan ng mga kilala niya. Medyo malalim-lalim na din itong si Sangkay Janjan. At naiintindihan ng Marcos camp yung importansya na ginawa nitong mga vloggers na to. Before and during the campaign. And yung kanilang importansya ngayong nakaupo na sa Malacanang si Bongbong to defend him sa mga atake ng mainstream media. So tingnan po natin. Ako nanonood lang talaga ako, 'di ba? Malaking nagbabanggaan to, pero tingnan po natin. So thank you very much po. Tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Bye-bye guys.